Merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumula ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon lahat, halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Di ba? Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin Wag ng na lang amendment. amendments, Gumamit ka ng iba. O sabihin mo, saging na saba. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawa wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang program mga, halimbawa ba, no? Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalong marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Wala na kaming pagawayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, parang Kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? Hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun NEP, ano ho? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, yung 6.7. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung eh. Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi mo kailangan eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya, Pigayin na natin lahat. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi tabala nga inalis natin eh. Nga, no? Yung allotment lang, wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapano kala nyo yan sa kasama nyo sa Senado? Papayag kayo sila dyan?
Pinapanukala ko. Halimbawa- Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, Sen. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Oho. Kapag ka may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. Oo. Pumapalag. Ito ba Gagalit. ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganun dahil nga Ganun. wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lialapit sa atin. Ganun ba? Di ba basta tayo naman Mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Hindi talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Oho. Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? pero sa realidad, Sen, hindi ba natin may pipikit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po ng mga senador. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tiningnan po namin yung NEP. Opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oho. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Oho. Pag inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, Aha. may allocable. So dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Oo. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O oho. ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O halimbawa, Maglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubao. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, oho. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yon. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, Oho. pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po Opo. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Opo. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. committee. Yan, O oo. magkano naman yan? Ito po. Bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Man, Ay, ba, iba po yung program. kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Opo. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading. Ang Tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, Mukhang... Napasa na. pasado na po Nandun sa na sa ano kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Oho. Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral
Di, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang BICAM. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-rebisa, Opo, oo. o di nagre-rebisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado, ba, Sen, may allocable din? Alam ba? Kasi, siyempre, Yun, mamaya na natin na yan. sige. Ikaw naman masyado ka Sige. mga dalintado. Dito muna tayo sige, sa... sige. ano, Oh, interesado ako dun eh. dito. sa house. O magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. Oo. So merong conflicting version. Tama. Kami oo. ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilan bang boto mo? Ha? Oh, yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo ng binoto ka lahat. Ako, milyon-milyon eh. Ako, Oho. ilan bang boto mo? Oho. O 15,845,000. O di, teka, hindi tayo nagkakaintindihan. BICAM. Ayun. Ayan. Okay. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi halimbawa, pagkakasundo. sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, yes, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer. Retainer lang, oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oo. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. O, alin pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Yun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Na ginawa lang kaming props. Pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo nga laki yun, ha? Opo. Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So mahihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. BICAM. BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo
ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion, di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Opo. Nung nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oho. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Eh, Taon-taon, nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle-juggle eh. Okay.